Kamusta po kayo lahat? Yeah. Before we continue, let's declare first Luke 4:18 to 19. Yan. Handa na po ba kayo lahat? Yan. Okay, settle down. Yan. Thank you, Lord. Alam kong may handaan sa baba, pero word muna tayo. Ayan. Okay, let's put our hand on top of our hearts. Let's declare this first, Luke 4:18 to 19. 1, 2, 3, go! The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set up liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen? Praise God, palakpakan natin si Jesus. Thank you, Lord. Ay, ito namang sunod. Ilalagay uli natin ating kamay sa ating dibdib. Tapos kapag binanggit natin to, alam mo, sarili mo na mangyayari to sa'yo. Amen. Sige, let's declare our J1 culture. 1, 2, 3, go! I am a I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, partner, ikaw yan. Ikaw yan. Sabi mo sa katabi mo, lalo ka atang gumaganda. Kung lalaki yan, syempre, lalo kang gumagwapo. Lalo kang gumagwapo. Anong nilalagay mo sa mukha mo? Anong nilalagay mo sa balat mo? Amen. Praise God. Yan. I see new friends. Yan, hello po sa ating mga new friends. Hello. Kamayan naman po natin sila. Kung hindi nyo pa nakakamayan, lapitan po ng malapit. Kamayan nyo po sila yan. Hello. Sila Kuya Michael. Tama ba? Si Kuya Michael, si Ate Rhea. Yan. Si Ate Sheena. Yan. Tsaka yung mga bata. Si Axel, tsaka si Adele. Yan. Hello po sa inyo. Welcome po to Jesus the Anointed One Church. Ano po? At wala po tayong ibang pag-uusapan dito kung ano nasa Bible. Yun lang. Wala tayong ibang ibibida, kundi si Jesus lang. Kaya tayo po, we are encouraging everyone to read the Bible para tayo lahat ay sabay-sabay na lumalago sa Word. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mong partner, let's grow together. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Who among of you here, aware kayo, last Sunday na ng September? Wow! Grabe! Pumukot-ikot-itap na talaga. Alam niyo po sa bahay, pag pumunta kayo sa bahay, nakatayo na ang Christmas tree ni Aling Resi. Nakatayo na ang Christmas tree ni Aling Resi. Yan. Ewan ko na lang kung magpaparol pa. Anyways, dahil last Sunday na ng September, I'm gonna remind you something. Though it is the last Sunday of September, let me tell you this, it is not yet over. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Sabi mo sa tabi mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Gigilan mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. May gagawin pang matindi si Lord. Amen. Alam niyo po, 4 months na lang. 2026 na. Woo! Grabe. Saan nanggaling yung yung 9 months? Ano nangyari sa 9 months? No? Sa loob ng 9 months, alam ko, may mga inallow si Lord. God allowed such things. Pero praise be to God. Through those things, lalo tayong pinalalim ni Lord. Sa relasyon natin sa Kanya. Lalong pinagtibay ni Lord yung Kanyang pagmamahal. Sa bawat isa, reveal na yung katabi mo, mahal na mahal ni Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, God loves you. Yung may diin, God loves you. Yan. God loves you. Amen. Praise God. Before we start, bago tayo mag-continue, pwede bang marinig ang palakpak at sigaw ng MGR Batch 2? Yun na yun? Yun. Grabe si Lord, no? Last Sunday, alam niyo po, sa mga wala dito last time, isa-share po namin sa inyo. We had our Moment with God retreat last Friday, Saturday, Sunday at
Rehoboth, tama po ba? Rehoboth campsite sa may Lacombe. At grabe po ang ginawa ni Lord. Ano po ba ang ginawa nila doon, pastor? Ay, tanungin nyo na lang sila. At yung iba nag-testify, nadinig ko, nag-testify nung Friday. Wow! Grabe ang ginagawa ni Lord sa J1 Sherwood Park. Amen? Praise God. Kaya sabihin mo, kung yung katabi mo, hindi pa nakaka-experience sa MGR, sabihin mo, sama tayo next time. Sama next time. Okay. Praise God. Thank you, Lord. Alright. Nag-MC. Alright. Okay. Before we start, reminder. Ilang linggo na lang? 1, 2 weeks na lang. Big day na natin. Sino excited doon? Woo! Grabe, pastor. Sunod-sunod, alam nyo, ito-todo ni Lord ang buhos niya sa bawat isa. Todong-todo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, itodo na natin. Itodo na natin para kay Lord. Amen. But before, kailan po ang ating big day? October 12. Anong oras? 4:30. Saan? Gusto ko yung energy, ha? Dapat hanggang mamaya, ganyan, ha? Sa Ardrosan. Yun. Grabe naman, baka naman magulat yung mga katabi nyo dyan. Yun po is October 12, 4:30. Sa Ardrosan po, kung saan tayo nag-Thanksgiving. And before that po, meron po tayong prayer and fasting. Sa mga gusto mag-join, I'm gonna post our prayer items this coming week. Prayer and fasting po natin ay October 6 and 10. Yun. Alam nyo, dapat excited kayo pag may prayer and fasting. Kasi kapag may prayer and fasting, ang ginagawa ni Lord, si Lord laging nagbubuhos ng bago. Lalong nagbubukas si Lord. Amen. Para nung ang usapan, prayer and fasting, humina yung palakpak. Tsaka po, itatuloy po natin. Kasi ang dalangin natin, marami pa makakilala kay Jesus. Amen? Kaya sa October 10, we're gonna try Jericho Drive. Tandaan niyo po yun, Jericho Drive, sinabi ko sa inyo. Iikutan natin ang buong Sherwood Park. Yung sa Bible, Jericho March. Malawak. Pwede naman Jericho Drive. Iikutan natin ang Sherwood Park. Amen. And of course, meron pong ticket yon. Meron ticket ang ating big day. Ang ating pong ticket ay na kay Yana. Hanapin niyo po si Yana. Meron po tayo. Ay, na kay Ate Janice na daw yan. Meron po tayong $10, 50. Yung pong regular, $10 lang. Yung pong sponsor, $50. Yung isa pang sponsor, $100. Pastor, bakit may bayad ang ating big day? Ayun na po ang ating pinaka-fundraising this year. Amen. Kasi kaya kailangan natin yan kasi marami pa tayong expand. Marami pa tayong abutin. Kaya ang kailangan natin lagi ay the more that we give, the more we will receive. Amen. Kaya yung mga malalakas ang sigaw, Ate Janice, bigyan ng sponsor ticket. Yung malalakas ang sigaw. Yan. Bakit yung iba humina ang sigaw? Kaya sabihin mo, sa katabi mo, mag-invite na tayo. Mag-invite na tayo. Amen. Praise God. And also, after this, wag po agad tayong aalis. We have appreciation night downstairs. Yan. September celebrants, we celebrate you. Wow. Okay, are you guys ready? Taas ang kamay ng ready na sa word ni Lord. Woo! Okay. Because we're ready, let's open our Bibles. Wow. Bigla. Let's open our Bibles. Sino dito may dalang Bible? Yan. Kung wala kang dala, next time, magdala ka. Pastor, wala akong madala. Huwag kang magalala, ibibili ka ng katabi mo. Amen? Okay. Let's open our Bibles in Isaiah 54, verses 1 to 2. Isaiah 54, verses 1 to 2. Are you guys ready? Yan. Makiki-flash po. Yan. Meron po akong 3 version. Basahin po muna natin in Tagalog. In Tagalog muna. Isaiah 54 verses 1 to 2. Sabi dito, umawit ka, Jerusalem. Yan, kaya po tayo kanina, umaawit sa Lord. Umawit ka, Jerusalem. Pwede mo palitan yung Jerusalem ng pangalan mo. Umawit ka, Rex. Umawit ka, sino ba malakas sa sigaw? Umawit ka, Sunny. Yan. Umawit ka, ang babaeng hindi magkaanak. Sumigaw ka sa galak. Ikaw na hindi pa nakakaranas mga anak. Wow. Nagigets nyo ba? Sumigaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakakaranas mga anak. Magiging mas marami ang iyong mga anak kaysa sa kanya na may asawa, sabi ni Yahweh. Verse 2.
Gumawa ka ng mas malaking tolda. Palaparin mo ang kurtina niyon. Huwag mong lagyan ng hangganan ang dakong iyon. Pahabain mo ang mga tali, ibaon mo ng malalim ang mga pantulos. Yan. Okay, next translation. NAV, English naman. English. Yeah. Next slide. Isaiah 54 verses 1 to 2. Yun. Okay, let's read. Sing, barren woman, you who never bore a child, burst into song, shout for joy. You who were never in labor, because more are the children of the desolate woman than of her who has a husband, says the Lord. Verse 2. Paso, parang hindi ko nagigets yun ha. Verse 2. Enlarge the place of your tent. Stretch your tent, curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. Last translation. Gusto ko nagigets natin yung scripture. Pastor, ba't ang daming translation? Kaya po yan iba-ibang translation kasi merong Tagalog, merong dating sinaunang malalalim ang English, merong mga pinababawang English. Yan, kaya ganon. Next translation, TPT. Yan po ibig sabihin ng TPT ay the Passion Translation. Okay. Isaiah 54, 1 to 2. Are you guys ready? Rejoice with singing, you barren one. You who have never given birth, burst into a song of joy and shout. You who have never been in labor, for the deserted wife will have more children than the married one, says Yahweh. Verse 2. Dito ako excited. Verse 2. Increase is coming. Di nyo nagagets. Increase is coming. Increase is coming. So, enlarge your tent and add extensions to your dwelling. Hold nothing back. Wala nang pipigil. Ito, todo na natin to. Hold nothing back. Make the tent ropes longer and the pegs stronger. Wow. Palakpakan natin si Lord. Can we just close our eyes for a bit? Let's pray. Hallelujah. Father, God, Lord, we praise you. We glorify you. Thank you, Lord God, na alam namin sa word mo, meron kang grabing revelation. Lord God, Holy Spirit, be the one to reveal the things that you want us to hear at this very moment. Lord, we pray, Lord God, that may we be receptive to the words that mga ibubuhos mo ngayong oras na ito. And Lord, thank you, for we know, may matindi kang gagawin sa oras na ito. We just entrust everything unto you. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Palakpan natin si Lord. Thank you, Lord. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayong gabi ay Make Room. Make room. Yan. Make room. Kumbaga, gumawa ka ng space. Make room. Yan. Pwede po ba natin ipakita yung title? Yan. Make room. Yan. Yung po ang ating title, Make Room. Sino po nakakatanda? Nabasa na natin, we have read that scripture, I think, months ago. Hindi ko alam kung nag-notes kayo o naalala niyo yung scripture na yan. Remember, nung babagong papasok ang 2025, we are reading this scripture. Tandaan niyo yun? Yung ang topic natin before is stretching season. Naalala niyo na? Nalala nyo na, we have read this scripture kasi the Lord wants us to have a faith that is stretching. Pastor, what does it mean? Yung pananampalatayang hindi tumutupi, pananampalatayang hindi bumabagsak, pananampalatayang hindi sumusuko. Tingnan mo yung katabi mo, tumupi ba yan? Umayaw ba yan? Nung dumaan ang circumstance, yung dumaan yung mga pagsubok, yung mga bagay na inalaw ni Lord, biyaya ni Lord, lalo niyang in-increase ang bawat isa. Walang nag-decrease, lalo pang in-increase si Lord. Bakit? In-stretch tayo ni Lord. Amen. Praise God. Because, as we enlarge our tents, we are making room for God's power. Before we have talked about the scripture, ang ating napag-usapan, we need yung faith na nag-stretch. We need yung faith natin talagang
andyan, lumalaban, hindi tumutupi, hindi tumitiklop. But this time around, mayroong bagong gustong ipaintindi si Lord. Ano yung pastor? That when we start to stretch our tents, hindi na tayo. Si Lord naman na maglalaman. Kasi from the past season, in-stretch ni Lord ang faith natin eh. Nagkaroon tayo ng part. This time around, bago pumasok ang 2026, yung pinag-stretchan mo ng tent mo, si Lord naman ngayon, pupunaan ni Lord yung ni-stretch. Nagigets nyo? This time around, bago pumasok ang, Pastor Gabi, 2026, kasi po, a weeks ago, meron ako nakausap. Sabi niya, nag-share siya ng mga gusto niyang mangyari sa ministry, ganito, ganyan. And what I've told her is, you know what? You must do the impossible for you to experience the impossible. Remember our topic, I think weeks ago, you must do the extraordinary for you to experience the extraordinary. Gawin mo ang imposibleng bagay at gagawin ni Lord na posible yun sa buhay mo. Nagigets niyo po ba? Yung akala natin, Lord, I don't know what to do. Lahat binagsak na sa harapan mo. Pero nung inalaw mo si Lord ng kumilos, wow, yung imposible naging posible sa Diyos. Amen. Grabe. Hindi lang gusto ni Lord pabanatin ang pananampalataya natin this time around. Pagkabanat ng ating faith, pupunuan na ni Lord yung na-stretch. Lalagyan ni Lord yung wala. Yung empty space, yung room, yung malaking tent, pupunuin na ni Lord this time. Pupunuin na ni Lord this time. Sabi mo sa katabi mo, make room. Make room. Lakhan mo. Lakhan mo. Lakhan mo lalo ang pagbubuhusan ng Diyos sa'yo. Amen. Alam niyo po, I was very thankful to God last Friday. Grabe yung ginawa ni Lord last Friday. Last Friday, we have our youth night. Yan. Shout out sa mga young people. Woo! Yan. Alam niyo po, nagkaroon ng parang stretching that time. Bakit? Yung mga kasama dito, kasama po sila sa youth night. Kasi po sila, yung iba po sa kanila, hindi na kids. Sila po ay preteens na. And during that time, they heard and start to understand, as young as they are, sila pala pinipili din ni Lord. Ewan ko kung in-interview nyo eh. Parents, interviewin nyo sila kung anong natutunan nila. Mayroon pang mga gumulong, ewan ko kung nagkwento. Mayroon pang mga, they were actively listening and they were actively participating. At tapos, after the youth night, kakatuwa ang Lord kasi kasi nag-live si Mama doon sa prayer works eh. Sabi ko, oh, wow, grabe Lord. Ang daming kasama sa prayer works. Lord, daming prayer warriors. Alam niyo po, na-excite ako kasi sa pagdami na nagpe-pray, sa pagdami ng ibubuhos si Lord. Sa pagdami ng kasama sa prayer works, kasi alam niyo po, prayer is the backbone of the church. A prayerful church is a powerful church. Amen. Kaya yung katabi mo ngayon, bunga yan ng panalangin. Amen. Praise God. Kaya naman, ngayon pa lang, it's not just we are receiving things, yung idea na may gagawin si Lord. Nakikita na natin, nahahawakan na natin, at nagkakaroon ng kaganapan sa harapan natin. Bakit? Yung room na ginawa natin, pinupunuan na ni Lord ngayon. Amen. Sino excited doon? Amen. Sabi mo sa katabi mo, lakhan mo pa. Lawakan mo pa. Amen. Praise God. Pastor, bakit ba parang bagong season na tayo? Kasi alam niyo po, last September 22 to 24, nagkaroon po ng Jewish New Year. Kasi po ang ginagamit po natin this season, this time, ay Gregorian calendar. Yung January, February, March, April na yan. Pero if we're gonna look on what the Bible is using, they are using Jewish calendar. And during September 22 to 24, nagkaroon po ng Jewish New Year. Yan. Ano naman, Pastor? Anong paki ko dyan? Ano naman kung Jewish New Year? Alam niyo po, this Jewish New Year, ang taon na ay year 5786. Wow. Sa Gregorian calendar, it's just only 2025. But in the Jewish New Year, it was the year 5786. Alam niyo po, this year is very prophetic. Kasi,
It's not yet being celebrated, but it's already happening all around the world. Hindi pa man pumapasok ang Jewish New Year na 5786, it is already manifesting throughout the whole world. Pastor, saan? Bakit parang hindi ako aware? Tingnan natin, what does year 5786 means? The Hebrew meaning of 5786 is, the definition of 5 in Hebrew is grace, revelation, breath of God. Number 7, it means sword, weapon, covenant, fire. Verse 8, new beginnings, life, doorway. Number 6, ano ibig sabihin ng 6? Connection, man, heaven invading earth. Tindi, no? In the year 5786, ito po ang mga declaration. The declarations for year 5786 is this. It will be a year of widespread revelation. Taon na maraming i-reveal si Lord sa'yo. Pastor, ano ibig sabihin nun? Marireveal si Lord sa'yo that He is your Savior? Marireveal lalo si Lord sa'yo, yung character ni Lord sa'yo, magiging reveal na reveal. Ano siya? Provider, siya yung lagi mo malalapitan. Si Jesus, hindi lang siya yung nakapako. Si Jesus yung Savior. Amen. Marireveal. Widespread revelation nangyayari na buong mundo. If you're watching on your social media, it's happening, no? Marami ang lumalapit sa Lord. Yung mga dati lumayo kay Lord, lumapit kay Lord. Bakit? Nagkaroon ng widespread, worldwide revelation of who Jesus is. Another declaration of 5786, it will be a year of fiery voices. Pastor, what does it mean? I don't know if you're watching on your social media. Many young people now, or many people now, are really active on sharing who Jesus is. They are really active, they are really passionate on sharing kung sino si Lord, ano ang stand ni Lord sa Bible. Diba ngayon ang dami nagsishare sa Bible, even in TikTok, no po, sa pagkabukas mo ng sa inyong Facebook, may nagsishare, no? Praise God. Kaya si Kuya Edgar, isa dyan. No. Fiery voices. Amen? Sunod, a year of unprecedented opportunity. Wow. Opportunity na hindi mo ina-expect. Opportunity na kahit hindi ka nag-apply, tatawagan ka. Ganun. A year of unprecedented opportunity. Sino may gusto nun? Yan ang mangyayari this season. Yan ang mangyayari this year 5786. Amen. At yung last na declaration, it will be a year of heaven invading earth. Wow. Nagigess nyo ba yan? A year of heaven invading earth. What does it mean? This season will be a year where the Lord is making room for kingdom convergence. Ano ibig sabihin ng kingdom convergence? Ano bang ibig sabihin ng convergence? Ibig sabihin ng convergence, when two or more things come together to form a new whole. Kapag dalawa o mas marami pa ay nagsama para maging isa. To make it short, while we are here on earth, mararanasan natin ang heaven. Ano ba ang dala ng heaven? Miracles. Freedom. Breakthrough. Yung tipong worship mo pa lang, may gumagaling na. That's heaven invading earth. Kanina yung mga songs na kinanta natin, it is very powerful. Overflow in this place, Spirit of God. Wow. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang nag-overflow. Oh, mamaya pa sa A-night, mag-overflow ang tiyan. Nagigess nyo? It will be a year of heaven invading earth. Kung anong meron sa langit, ipaparanas na ni Lord ngayon pa lang. Amen. Kung ano ang dala ng kalangitan, ipaparanas na ni Lord ngayon pa lang. Amen. Are you guys getting the point? Dahil this time around, there will be a kingdom convergence. It will be heaven invading earth. Makikisabay tayo sa flow ni Lord. Either you like it or not, I'll tell you this, may bubuksang pintuan sa'yo si Lord. You're unready or not yet ready, ready or not ready, I'll tell you this, may paggagamitan sa'yo si Lord. Bakit?
heaven invading earth. Hindi mo namamalayan, ikaw mismo, sundalo ka na ng kaharian ng Diyos. Hindi mo namamalayan, ikaw mismo, ina-upgrade ni Lord for His kingdom. Bakit? Nagkakaroon ng kingdom convergence. Amen? Nakikisabay tayo sa flow ni Jesus. We are making room for more of Jesus. While we are expectantly waiting for Jesus, we will experience heaven here as in earth. Amen? Pastor, ano ibig sabihin nun? Ito po yun. Ipaparealize ng Lord na yung mga nagawa mo ngayon sa lupa, okay? May mga tinanim ka, hindi tomatoes, hindi strawberry, yung mga tinanim mo para sa kaharian ni Lord, okay? May mga ginawa ka, meron kang mga naging pagpapagal sa kaharian ni Lord, okay? Tutumbasan ni Lord sa langit. Bakit? Convergence nga eh. This is a promise of restoration and a manifestation of your labor in the Lord will never be in vain. Ulitin ko. This is a promise of restoration. Itong season na ito, this Jewish New Year 5786, it is a promise of restoration and a manifestation of your labor in the Lord will never be in vain. Lahat ng naging pagpapagal natin sa kaharian ng Diyos, this time around, tutumbasan ni Lord. This time around, lahat ng ating tinanim, harvest season naman. Lahat ng ating mga pinalangin noon pa. Nung kung ngayon ay puti na ang buhok mo, nung nag-pray ka dati, hindi pa puti ang buhok mo, I'll tell you this, nung nag-pray ka habang itim pa yung buhok mo, this time around, aani ka na. This time around, yung dati pa mga prayer mo, magkakaroon na ng kaganapan ngayon. Ngayon na yon. Amen? May connecting the dots na mangyayari. Magkakaroon ka ng gantong moment. Ay, kaya pala, Lord. Lord, kaya pala inalaw mo yun. Kaya pala, Lord, binuksan mo yun sa akin. Kaya pala, Lord, dinala mo ako dito. Kaya pala, Lord, magkakaroon ka ng kaya pala moment. Kasi inihahanda ka ni Lord. Kapag inihanda ka ni Lord, lahat ng ibubuhos niya, lahat ng i-harvest mo, lahat tanggap na tanggap mo. Amen. Kasi it says in 1 Corinthians 15 verse 58. 1 Corinthians 15 verse 58. It says here, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Okay? Let nothing move you. Or in other words, yung nabasa natin kaninang scripture, let's hold back nothing. Itodo na natin yon. Let nothing move you. Tuloy-tuloy na paglago kay Lord. Amen. Tuloy-tuloy kay Jesus. Amen. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Lahat na nagtiwala sa Diyos, hindi niya bibiguin. Lahat ng gumagawa para sa kaharian ni Lord, hindi niya bibiguin. This time around, it will be a year of restoration, a year of manifestation. Yung iyong tinanim, magbubunga na. Amen. Sino excited doon? Tanungin mo katabi mo, excited ka ba doon? Yung kabila, gusto mo ba noon? Anong sagot? Amen. Praise God. There will be a heavenly atmosphere here on earth. Amen. Ano yung pastor? Maayos na ang war? Magkakaroon na ng peace? Magkakaroon na ng order? We will experience the essence of heaven. Ano ba yung essence of heaven? Bakit ba nagkaroon ng langit? Nagkaroon ng langit for people who is like you and me. Ano ba tayo, pastor? Anak ni Lord. We are citizens of heaven. Ngayon pa lang, there will be an essence of heaven na dadami ang nakakakilala kay Lord. At walang ibang gagamitin si Lord kundi ikaw at ako. Amen. There will be a real essence of heaven. We will be experiencing revival sa schools, sa work, sa family mo. Magkakaroon ng restoration sa relationship. Yung mga dati magkakagalit. Ngayon, mag-flow ang forgiveness ni Lord. Amen. Yung dati hindi mabuo-buo. Ngayon, bubuoin mo, Lord. Amen. Yung dati parang, pag nagkita pa lang kayo, parang gusto mo nang lumiko. Ngayon, dahil binubuhos ni Lord ang kanyang pag-ibig, yan na. Restoration upon restoration. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Sino dito handa ka nang mag-make room for heaven?
Handa ka nang ma-experience ang heaven ngayon pa lang. Amen. Ang kulang na lang is yes mo. Ang kulang na lang is yung parang maniwala ka talaga. Maniwala na tayo. Maniwala na tayo that it is Jesus who can only save us. Kaya nga wala na po dyan si Jesus kasi He is already in heaven. Si Jesus hindi na siya nakadisplay. No? Sabi pa nung iba, ano daw? Kaganda daw ng katawan ni Jesus. Hindi nila nalalaman na mas matindi yung na-receive ni Jesus doon. Kaya wala na dyan si Jesus kasi napagtagumpayan na ni Jesus ang cross. Amen. Kaya ngayon pa lang dahil napagtagumpayan na ni Lord ang cross, may benefits ang cross. Amen. At yung benefits na yon, nararanasan na natin ngayon. Amen. Praise God. At alam niyo po, I pray and declare that upon J1 Sherwood Park, very hinug na ang anihin. The harvest is so ripe. To the point, bubunutin mo na lang. Kagabi na doon ako sa kila Mami Lily. Ang sarap ng kanilang plum. May plum din pala sa kanila. Sabi niya, akala niya kung ano lang. Tapos nung nakita niya sa cowork niya, ay nakakain pala yun. Tapos nung nalaman niya kinakain pala yun, kaya siya namitas. Alam niyo, ganun ang nangyayari sa atin ngayon. Akala mo wala lang. Ang gusto ni Lord, pipitasin mo na lang. Naka-ready na, pipitasin mo na lang. Pipitasin mo na lang. Sino may gusto nun? Amen. Ito ang kailangan natin gawin. What does making room looks like? Dapat ito ang makikita sa atin, okay? What does making room looks like? Ito ang kailangang maintindihan natin, ay dapat ito ako. Okay? Una, what does making room looks like? It's all about clearing space in your heart, mind, and schedule to receive your miracle. Kailangan, if you are making room, yung mga kagalit mo palang last year pa, o matagal na, bata ka pa, yung mga nang-agaw ng eraser sa'yo, patawarin mo na. Yung mga nang-agaw sa'yo, yung mga, sino dito, mahilig ka mag-drive, tapos uminit ang ulo mo kasi yung isa, kinat ka. Patawarin mo na. It's about time that we will clear a space in our heart and in our mind. At after nun, kailangan nakaschedule ka na lagi para tumanggap ng himala mo. Kasi most of the time, we, as followers of Jesus, kailangan natin, hihintayin ko muna si pastor para mapag-pray. Hihintayin ko muna si pastor para before I experience the fullness of the Holy Spirit. Wow. Inihanda na nga tayo ni Lord lahat ngayon pa lang eh. Ang kulang na lang, tanggapin mo na. Ang kulang na lang, pipitasin mo na lang. Dapat naka-ready ka, pipitasin mo na lang. Actually, hindi ngayon ang dapat ready. Ready na yung paglalagyan ng pinitas mo. Amen. Ready na. Yung mga graduates natin ng MGR, alam nyo na ang gagawin. Kasi may new friends tayo. Okay? Nakasyo ang vision. Amen? Amen. You should free up space in your heart. Dapat clear na. It's time for forgiveness. It's time for us to release. Bakit mo dala-dala yung nagpapabigat sa'yo? Kala ko gusto nating gumaan. Bakit dala-dala mo pa rin yung nagpapabigat? Akala ko gusto mo namang bumango-bango ka. Bakit nasa puso mo pa rin yung basura? Bakit ang lakas sa amen dyan? Bakit parang dito yung barko gumagano eh? Ang lakas sa amen dyan. Huwag kayong magpatalo. Nagigess nyo? Gusto na ni Lord, pitasin mo. Hindi mo lang mapitas-pitas kasi hindi pa clear ang heart at ang mind. Amen. So that's the first thing. Second thing, how to make room. It's stretching and expanding your capacity to contain that miracle. Dapat, when the miracle comes, ready ka. Baka mamaya, okay, na-deliverance ka na, na-heal ka na, nakatanggap ka na, may nagbigay sa'yo ng pagpapala, ikaw, sa akin talaga yan? Binigyan ka na nga ng kape, binigyan ka na ng, nilibre ka na, sasabihin mo, deserve ko ba yan? Diba? Are you guys getting it? Kaya nga ine-expand ni Lord ang kakayanan natin tumanggap kasi tatanggap tayo. What if binigay na ni Lord, hindi ka pa ready?
Eh di akin na lang. Ayaw nyo eh. Nagigets nyo? That's why, for us to make room, we must be stretching and expanding our capacity to contain that miracle. Pastor, ano bang miracle yan? Ewan ko, ano bang hinihiling mo kay Lord? Ewan ko, ano bang pinagpe-pray mo kay Lord? Miracle nga eh. Ibig sabihin, hindi natin kaya. Si Lord ay may kaya. Kaya dapat handa ka kapag binaba niya. Amen? Pangatlo, what does making room looks like? It's less about activity and more about intentionality. Okay? Dapat this time around, intentional ka sa gagawin mo para kay Lord. This means doing what God has instructed you to do. Don't be busy doing that which is futile or pointless. Convergence nga ng heaven and earth eh. Ang punuin natin langit. Kasi kapag ang pinuno natin una ay langit, si Lord nang bahala magpuno sa'yo. Pero kapag ang inuna mong pagpupuno ay sarili mo, ay siya. Ewan ko sa'yo. Nagigets nyo? Kapag inuna nyong punuin ang sarili nyo, we know, we already talk about it, na all the things that we have right now, we can't bring them in heaven, right? So why not, right now, this time around, let's be intentional on the things that God wants us to do. Ano ba yung pastor? Baka tinatawag ka ni Lord maging dance ministry. Wow. Ilabas mo na yan. Baka tinatawag ka ni Lord maging part ng worship team. Oh, sige, humawak ka ng mic. Kung hindi ka sure sa lyrics, papatayin na lang namin ng mic. Pastor, hindi ko talaga alam kung saan ako magsaserve eh. Yung kahit ano. Be intentional. Be intentional of what God wants you to do. Hindi lang dahil inassign sa'yo ni Lord, hindi dahil inassign sa'yo ni Pastor, hindi dahil inassign sa'yo ng leader mo, gustuhin mo, maging intentional. Bakit? Kasi ang blessing sa'yo ni Lord, intentional. Intensyon ni Lord na pagpalain tayo. Intensyon ni Lord na ayusin ang buhay natin. Amen. Kaya this time around, tayo ay, kaya ang sabi kanina sa verse eh, di ba? Let's hold nothing back. Itodo na natin. Sabi mo nga sa tabi mo, itodo mo na daw. Itodo mo na daw. Sabihin mo, walang tira. Walang tira, itodo mo. Itodo mo. Paapat, letter D. Making room looks just like this. It requires us to step away from the fleshly grind and create an open invitation for God to work in ways we can't foresee or fathom. Ang haba naman, pastor. Hindi ko maintindihan. What does it mean? It means, ayawan mo ang nagpapabagsak sa'yo. It requires us to step away from the fleshly grind. Ano ba yung grind? Di ba ngayon, sa mga young people, uso ang ano yun, yung grind? Diba? Side hustle, yung mga ganyan. Grind is life. Na lahat talaga pinasok, yan. Lahat ginawa, grind. Alam nyo, because ito nga yung season na pipitasin mo na lang, remember the declaration? Yung declaration na unprecedented opportunity. Huwag kang mag-alala. Kay Juna at kay Judith. Si Lord. Amen. Pastor, kita mo naman, kailangan na lang dextrose ng card ko. Kailangan na lang dalhin sa emergency to. Kasi nga, hindi natin nakikita ang gagawin ni Lord. Ayawan mo ang humahad lang ng pagpapala mo. Layuan mo. Ayawan mo. Bakit ano dyan? Nagigets nyo ba? Kasi nga, this time around, lahat ng tinanim natin sa luha, sa panalangin, mag-harvest na tayo. Kaya this time, gusto ni Lord, ngayon pa lang, mag-make room ka na. Mag-make room ka na. Mag-make room ka na. Pastor, gusto ko lahat magawa yan. Pastor, gusto ko lahat maging ganyan ang puso ko, ang everyday lifestyle ko. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. I got you guys. For us to make room, for us to reach those points, this is what we will do. Okay?
How will I make room for God? Ready na po ba kayo? 3 lang po to, mabilis lang ako. How will I make room for God? Are you guys ready? Hihimayin natin yung scripture kanina. Number 1, deepen your stakes. Yan. Deepen your stakes. Ano yung pastor? Yung steak? Yung medium rare? Yung well done? Hindi yon. Kayo naman. Deepen your stakes. Sino dito mahilig ka mag-camping? Woo! Sino dito kapag nagka-camping ka, gumagamit ka ng tent? Pastor, ayaw ko ng tent. Social kami, may RV kami. Wow! Pastor, ayaw ko ng tent. Cabin kami. Wow! Well, this time, going back to the scripture. Next slide po. Isaiah 54, 1-2. Sabi dyan, enlarge the place of your tent, stretch your tent. So, ibig sabihin, tolda. Stretch your tent, curtains wide, do not hold back, lengthen your cords, strengthen your stakes. Yung stake po, ang tawag natin ngayon ay pegs. Yung binabaw natin sa lupa. Yung ginagamit natin para yung tent natin hindi tangayin ng hangin. Yes po, yung bakal, yung nilulubog sa lupa, yung nakaganon. Yan, yung mukhang pako, yan. Yung po ang stake, or in other words, pegs. We must deepen our stake. Bakit? Kasi, kung pinalawak mong faith mo, you receive a faith that is hindi tumutupi. Okay? What if pinuno ni Lord yung tent mo? What if the Lord filled up the tent? Kapag pinuno ni Lord, ano mangyayari sa tent? Na walang peg? Mabubuwal. Lahat ng nilagay sa tent, masasayang. Sino dito gusto mo kapag may na-receive ka ni Lord, kay Lord, masayang lahat? Diba? Kapag may binaba si Lord, when God poured out something, ayaw nating may masayang. Kaya ngayon pa lang, tibayan mo. Ang stake mo, tibayan mo ang pegs mo. Colossians 2 verse 7. It says in Colossians 2 verse 7, it says here, rooted and built up in Him. Kanino? Kay Jesus. Rooted and built up in Him. Strengthened in the faith as you were taught. And overflowing. And overflowing. And overflowing. And overflowing with thankfulness. Amen. Kasi nga, ang gusto ni Lord, sabay-sabay na paglalim sa relasyon natin sa Kanya, kasabay din yung pagtibay natin. We are anchored deeper in Jesus. Amen. That whatever comes our way, because si Lord, sa buhay mo at sa buhay ko, He is tested and proven. Napatunayan na ng Diyos ang maraming bagay. Ang imposible, nagkaroon ng imposible. Ang sabi ng iba, hindi ka na mabibigyan ng ganito, pero bakit ngayon nagkaroon ka? This time around, kailangan matatag ang faith natin kay Lord. We must deepen our stakes. No roots, no fruits. Deeper roots, more fruits. Amen. Kailangan, kung gusto mong ugatin, dapat yung ugat mo lumalalim kay Lord. The deeper the root, the more fruits that there will be. Amen. You know what? Nakaprepare na sa season natin, sa age natin, sa generation natin, lahat ng pagpapala ni Lord. The only problem is, hindi natin matanggap, hindi natin ma-receive. Why? Hindi tayo malalim sa Kanya. Kasi hindi natin nagigets. Hindi natin nagigets na may magandang plano si Lord. Nakakalimutan na natin na si Lord ay mabuti pa rin. In good times and bad times, God is still good. Kasi kung malalim na yung ating talagang faith kay Jesus, let me tell you this, kahit tulog ka, may pagpapalang nangyayari sa'yo. Kahit hindi ka na gumagawa, kahit nagpapahinga ka na lang, kasi your roots is deepened in Jesus, you're gonna feel that Jesus is working in you. Yung tipong, kasi malalim na kay Lord, yung tipong, nagpipito ka ng hotdog. Lord, thank you Lord sa hotdog. Malalim ka na kay Lord eh. Ang una mong tinithank you si Lord. Amen, nagigets nyo? Okay, sa sasakyan, nag-drive ka, kasi you have a deeper roots in Jesus. Okay?
Sino dito, you have experience, nag-drive ka, you're going to work, minax mo yung volume ng car mo, and then praise and worship ang tugtog, umiiyak ka. Kasi even in car, kayang punuin ni Lord yung sasakyan mo ng presensya niya. Ang presensya ni Lord hindi lang dito sa church. This is just our gathering place. Ang miracle pwede mangyari sa bahay nyo. Ang miracle pwede mangyari sa trabaho nyo. Ang miracle pwede mangyari sa eskwelahan nyo. Pastor, what should I do? Kailangan deepen ang roots. Matatag. Amen. Kasi, kapag ang tent, pinuno ng tao, alam niyo po, I experienced before, mga youth camp, before po ang youth camp, hindi kami nakakabin, mga nakatent yung iba. Local camp. Sa Regina, local camp, nakatent kami, walang cabin-cabin. Kapag malikot ang kasama mo, tapos hindi nakapako sa lupa ang tent nyo, ay bukas, kinabukasan, nasa labasan kayo. Bakit? It's not rooted. Same thing with our faith. If God starts to fill you up, you must be rooted in His love. You must be rooted in faith. You must be rooted in Jesus. Amen? Ikaw na lang hinihintay ni Lord. Nakahanda na ang breakthrough mo. Kung dati, nagpapagamit ka na kay Lord, it's time lalo magpagamit sa Lord ngayon. Kaya humanda ka. Sa paglago mo kay Jesus, may lalong ibubuhos si Jesus. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, partner, let's deepen our stakes. Amen. Praise God. Number 2. Tatlo lang po to. Number 2. Do not hold back. Ubos kung ubos. Sagad kung sagad. Todo kung todo. Pastor, hindi ko kaya. Pag pumipikit ako, siya pa rin ang aking naaalala. Pastor, hindi ko kaya. Kapag pumipikit ako, kahit nagdadrive ako, pagtingin ko sa bench, siya pa rin ang aking naaalala. Pagtingin ko sa malunggay, siya pa rin ang aking naaalala. Pagtingin ko sa tasa, siya pa rin ang aking naaalala. This is the time. If the Lord wants to pour out something onto you, dapat sasabayan natin si Lord. Kung si Lord, buhos kung buhos, dapat tayo din. Buhos kung buhos. Amen. Si Lord ang buhos, isang swimming pool, tapos ang buhos mo, isang baso lang. Diba? Nagigess nyo yun? Are you guys getting the logic? It's time for us to not hold back. Isaiah 54 verse 2, yung kanina ulit. Do not hold back, lengthen your cords. Bakit kadugtong yung lengthen your cords? Why? Kasi if we are not holding back, isasagad mo talaga yan. Babanatin mo talaga yan. Sagad ko sagad. Amen. Yung mga, ewan ko, I don't know if you already heard the phrase, especially sa mga ating mga young adults, wow, young adults, ay yung, manipis ng aking pisi. Sagutin mo, pahabain mo pa. Paubos ng aking pasensya. Sabihin mo, huwag kang mag-alala, dadagdagan ko. Hindi ko na kaya. Sabihin mo sa nagsasabing hindi na kaya, huwag kang mag-alala. Si Jesus nandyan para sa'yo. Amen. Nagigess nyo? Do not hold back. Todo kung todo. Sagad kung sagad. Amen. Praise God. Ang ganda naman ng table. Ang ganda ng table, no? Amen. Your kingdom role is amplified in this kingdom convergence. Meron tayong role na kailangang gawin. Ulitin ko. Your kingdom role is amplified in this kingdom convergence. What does it mean? Yung role natin ngayon, sa church, sa family mo, alam niyo po, ministry din ang family. Ministry din ang marriage. Ministry din ang anak mo. Okay? Your kingdom role is amplified. This time around, lalong ma-amplified ang pagiging father mo. Magiging amplified lalo ang pagiging mother mo. Magiging amplified lalo ang pagiging life group leader mo. Magiging amplified lalo yung pagiging ando ka sa workplace mo. Why? Kasi, for others to experience heaven, God will use you as His extension. Yung mga hindi pa nakakakilala kay Lord, yung wala pang relasyon kay Jesus, He will use you so that heaven will meet earth through you. Amen. Kasi si Lord hindi pa kalamero.
Si Lord gusto niya intentional na relationship. Si Lord, kasi kung si Lord pakilamero, sasabihin niya, sige, lahat nga kayo healed na. O sige, lahat nga kayo restored na. Pwede niyang gawin yun. Pero ang gusto nga ni Lord, may relationship. Ang gusto ni Lord, hindi tayo pipilitin. Ang gusto ni Lord, na gusto talaga natin, sabi nga kanina intentional. Amen. Kung gusto mong gumaling, dapat intentional kang gumaling. Kung gusto mong mapagpala, dapat intentional kang mapagpala. Hindi mo iisipin, mahirap nga kami, pastor Ito lang kami. Tignan mo yung ulam namin, no? Pangat. Alam niyo yung pangat? Pangatlong init. Pastor, yan lang aming ulam Pastor, tignan mo yung car ko. Yung car ko ganito Yung car ko mas matanda pa sa'yo. Diba? Nagigets nyo? For us, to not hold back, sasabayan natin ang flow ni Lord. Dapat nagkakaroon ng change of mind. Nagkakaroon ng change of heart. Kasi kung gusto ni Lord iparanas ang kaharian sa'yo, dapat ikaw mismo ang isip mo nararanasan mong kaharian. Yung mga pinagaling na ni Lord, tanggapin mo, pinagaling ka na ni Lord. Amen? Huwag akapin ang sakit. Sabihin mo, sakit, hindi ka taga dyan. Kung saan may masakit, sige po, kung meron ka nararamdaman ngayon, if you're feeling something that is painful in your body, hawakan mo ngayon. Sige, tatry natin. Hawakan nyo. Sabihin mo, oy, sakit. Hindi ka taga dyan. Hindi ka taga dyan. Binayada na to ni Jesus. Amen? Dapat ganyan. Hindi sasabihin, ay, masakit ang ulo ko. Diba? Magpo-post pa, feeling sick. Magpo-post pa, story. Diba? Hindi, I'm nothing against sa mga post-post na yan. Pero nagigess nyo, huwag nyo akapin ang negative. Amen? Nagigess nyo? Amen. 1 Thessalonians 5:16-19. Malapit na po matapos. 1 Thessalonians 5:16-19. It says here, rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Do not quench the Spirit. Lahat magiging unstoppable kung ang mindset mo unstoppable. Lahat ng pagpapala ni Lord sa iyo magiging unstoppable kung ang pagpupuri mo din ay unstoppable. Magiging unstoppable lalo ang kilos ng Diyos sa iyo kung ang paglilingkod mo din unstoppable. Humihina. Magiging unstoppable ang presence ni Lord sa iyo kung ikaw din mismo unstoppable sa pagpapagamit kay Lord. Amen. Nagigets nyo? Lakas kayo ng lakas. Amen. Nagigets nyo ha? Nagigets nyo? And if we start to have this unstoppable mindset, unstoppable heart for God's kingdom, the Holy Spirit will not be quenched. Anong ibig sabihin nun? You will experience the power of the Holy Spirit. It will flow through you. Paano hindi ma-quench? Magpasalamat lagi. Tuloy-tuloy ang pagpipray. Lagi mag-pray in all circumstances. At doon pa lang, we will experience greater move ni Holy Spirit. Saan? Greater move ni Lord sa family mo. Greater move ni Lord sa generation mo. Greater move ni Lord sa trabaho mo, sa school mo, sa workplace mo, sa application mo, sa lahat. Bakit? Kasi, nag-yes ka na kay Lord. Kasi hindi mo na inuuhaw si Lord. Hindi mo na inuuhaw si Holy Spirit. Amen? Kaya naman this time around, for us to make room, wala ka nang ititira. Buhos kung buhos. Amen? Last point for tonight. Our last point for tonight. For us to make room, what's number one? Number one is, deepen your stakes. Number two, do not hold back. And number three, there should be a consecration and obedience. May consecration dapat at obedience. Okay? Pastor, saan ko makikita yan? Parang wala namang ganyan. Isaiah 54 verse 2. Balikan natin yung scripture. Enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. I have a question to you. Kapag kayo ay naglilinis ng bahay, lumuluwag, sumisikip. Lumuluwag. Tinatanggal nyo ang basura Tinatanggal nyo ang
Mga pinipilit yung damit, sinasabi mo, papayat ako, itatago ko to. Itapon nyo na. Ipamigay nyo na. Huwag nyo na lukuhin ang sarili nyo. Okay? Yung pampasikip sa bahay, paluagin na. It's time to enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Ibig sabihin, because consecration means being holy. Pagpapalinis sa Lord. Kailangan natin patuloy na magpalinis sa Lord for us to live in holiness, for us to live in righteousness. Amen. From the first word, enlarge, ayan po ay hindi suggestion ni Lord. Yan ay utos ni Lord. For us to enlarge what? Kailangan may palawakin. Kasi the Lord wants us to enlarge not because God is asking us to do. God wants us to enlarge because yung pinalawakan mo, may ibubuo si Lord sa'yo. Kasi ang point, gustong ibuo si Lord sa'yo, lahat ng pinagpe-pray mo, because this will be a season of answered prayer, gusto lahat ibuo si Lord sa'yo, kaso, may nasa puso mo pa, na dapat wala na. May nasa isip mo pa, na dapat wala na. Are you guys getting it? There must be a consecration, may paglilinis. Linisin mo. Kailangan din may pagsunod. You know what? Your full potential is unlocked through consecration and obedience. Kung gusto mo, if you want to fully experience God's goodness, God's fullness in your life, let me tell you this, isuko na ang dapat isuko. Sumunod ang kailangang sumunod. Amen? I believe, ngayon pa lang may sinasabi na si Lord sa inyo. I believe ngayon pa lang may na-flash na si Lord sa mind mo, sa heart mo, na gusto ni Lord, isuko mo sa Kanya. Okay? Kasi this time around, God wants to pour out His all in you. Hindi lang puno, overflow. Hindi lang puno, awas kung awas. Amen? Kasi nga, lilinisin ni Lord eh. Okay? Sa ating pagsunod sa Kanya. Philippians 3:13-14. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Alam ko na lahat ng naririto, dahil dinala ka ngayon ng Diyos dito, may plano ang Lord sa iyo. At yung planong yon, maganda yon. Maganda yon. Tatanggalin ka ni Lord sa pangit at dadalhin ka sa maganda. Na yung wala ay magkakaroon. Yung kakaunti ay pararamihin. Yung gagakalahati ay pag-aapawin. The only thing that we must do, we must forget kung saan tayo galing. We must forget kung anong gustong tanggalin ni Lord. Matagal ka ng pinalaya ni Lord. Ang hindi nila nagpapalaya sa'yo, sarili mo. Matagal ka nang pinagaling ni Lord. Ang nangyayari lang, inaakap mo ang sakit mo. Matagal ka nang pinagpala ni Lord. Ang nangyayari lang, yung mindset mo nag-a-attract ng mga negative sa buhay mo. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me. Tinatawag tayo ngayon lahat ni Lord. The Lord is calling you and me. Hindi lang basta tawag. Kino-confirm ni Lord that you and me, we are a child of God. Na ikaw at ako'y anak ni Lord. Because we are anak ni Lord, may guarantee na ano, pastor? Overflow will happen to everyone who's here. Amen. Tandaan niyo yung sinabi natin kanina, nung tinanim mo, noong noon pa, kung hindi pa nangyayari, this time around, kapag dumating, overflow. Kasi sobrang tagal bago dumating. Di ba kapag malaki yung package, matagal? Kaya ganon. Kaya medyo may katagalan kasi pag dumating, malaki. Kapag dumating, magugulat ka. Kapag dumating ang iyong ipinapanalangin, I'll tell you this, total turn around sa buhay mo ang gagawin ng Diyos. Amen?
Obedience is not a burden. Let us remember this. Ang pagsunod ay hindi burden. It is a pathway to liberty. Ang pagsunod, pastor, lagi na lang ako. Sumunod ka. Sumunod ka sa salita ni Lord. Sumunod ka sa pinapagawa ni Lord. At magkakaroon ka ng totoong kalayaan. Obedience is not a burden. It is a pathway to liberty. Conclusion. Let's close in this. 2 Corinthians 1, 20 to 22. 2 Corinthians 1, 20 to 22. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Nagigets nyo ba? For no matter kung gaano man kadami ang pangako ng Diyos, lahat ng yan ay yes kay Kristo. Lahat ng yan ay yes kay Lord. Ano ba ang pinangako sa'yo ni Lord? Ano ang binabasa sa'yo ni Lord? Hindi ko alam. Baka ang iba sa inyo may hinihintay ngayon sa Diyos. Hindi ko alam kung yung iba sa inyo mayroon ka ng matagal. Lord, bakit hindi pa? Lord, bakit ang tagal na, Lord? Gusto ko na lumaya. Let me tell you this. For no matter how many promises God has made, they are yes. They are yes in Christ. Amen. They are yes in Christ. And so, through Him, the Amen is spoken by us. Ibig sabihin, tatanggap tayo. The Amen is spoken by us to the glory of God. Amen. Kapag sinabi natin glory, yung hindi mo kayang i-imagine, ipaparang si Lord sa'yo eh. Amen. Verse 21. Now, it is God who makes both us and you stand firm in Christ. Okay? Ang gusto ni Lord, nakatayo tayong matatag sa ating pananampalataya sa Kanya. He anointed us. Amen? Pinipray na tayo ni Lord dito. Okay? Yung pagpapatungan ng kamay mo, mapagpapala, don't doubt anymore, wala nang doubt. Amen? No more fear, only faith. Amen? Verse 22. Set His seal of ownership on us. Wow. Kay Lord na tayo. Wow. Set His seal of ownership on us. Tayo ay kay Lord. Amen. And put His Spirit in our hearts as a deposit. Wow. Si Lord pala may deposit. So, ibig sabihin, meron pang more. Si Lord pala nagbubuhos lang ng kaunti pa lang to. Yung naranasan na nating matitindi, yung mga naranasan na nating mga himala, signs, wonders, and miracles, deposit lang pala lahat na ngayon. Look at this. Guaranteeing what is to come. May parating pang matindi si Lord. Meron pang matinding gagawin ang Diyos sa buhay mo. Lahat ng ito ay deposito pa lang. May matindi pa si Jesus. Kanino yon? Kanino yon? This is our challenge for tonight. Divine kingdom convergence is the point where God's plans meet our reality. Divine kingdom convergence is the point where God's plans meet our reality. Anong ibig sabihin yan? Gawin mong realidad na lahat sa Diyos ay posible. Gawin mong realidad na kapag gumawa ka ng room para kay Lord, lahat ng bagay kay Lord ay sure. No more doubt. Gawin mong realidad, make it a reality na totoo ang Diyos sa'yo. Totoo siyang gumagawa ng himala. Totoo siyang gumagawa mula sa wala ay nagkakaroon. Totoo si Lord na nag-i-increase. Totoo si Lord na nagpapalaya. Totoo si Jesus. Totoo si Jesus. Make it a reality in you na totoo si Jesus. Totoo ang kayang gawin ni Lord sa'yo. Kaya panghawakan mo yan. Lakaran mo yan. Kung ikaw mismo ngayon, you know to yourself and you want to decide na gawing totoo si Jesus sa'yo, let's stand up. Walang pilitan. Kung gusto mo lang gawing totoo si Lord sa'yo, huwag kang magalala. Kasi, guarantee na may parating. Guarantee. Before we pray, can we just close our eyes? Before we sing our worship to God, let's just close our eyes and can we put our hand on top of our hearts? And can you just follow this prayer? Say this prayer after me. And say, Lord Jesus,
I come unto you. Forgive me in my sins and shortcomings. Jesus, I accept you as my Lord and Savior. Starting today, write my name in the book of life, there in heaven, and never be erased until your day comes. Jesus, I need you now more than ever. Sige po, with your eyes closed, with your heads bowed down, let me just pray for you. Father God, thank you. Kasi in this season, it will be a season na lahat ng tinanim, aanihin na. Na lahat, Lord, ng ipinapanalangin ngayon, magkakaroon na ng katugunan. Lord, ito yung season. We believe, Lord God, that there will be a restoration upon restoration. Totoong mangyayari kasi totoo ka, Jesus. Totoong mararanasan namin kasi totoo ka, Lord. And Lord, this time around, we are making room sa gagawin mo pa. Hindi ka na namin, Lord, nililimitahan. We are not limiting you anymore, Lord. Do what you want to do. Gawin mo ang gusto mo sa buhay namin, Lord. Lord, pakialaman mo na ang puso namin, Lord. Mangialam ka sa puso namin, Lord. Hindi namin alam kung paano. Pero alam namin kapag kumilos ka, matindi ang gagawin mo. And Lord, salamat, Lord, for this night, for this moment. You have created a room in our hearts, in our minds. Salamat, Lord, pinapalaya mo kami ng totoo. Salamat, Lord, pinapagaling mo kami ng totoo. Salamat, Lord, pinagpapala mo kaming totoo. Salamat, Lord, maganda at totoo ang plano mo sa amin. And Lord, thank you. You are inviting us into a relationship to you, deeper and deeper. Gusto namin, Lord, lalo kaming mag-grow sa'yo. Gusto namin, Lord, that our relationship with you will grow deeper. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. And Lord, this time around, you're free to move in our lives. Do the thing that only you can do. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, come out, Spirit. When you move, you make my heart. Yes, God. When you fill the room, you're here and I know you're moving. Humanda ka, humanda ka. Meron dito. Pinupuno ni Lord. When you move, you make my heart. Get ready, get ready. When you fill the room, Woo! you're here and I know you. Ayan na, ayan na, ayan na. I'm here and I know you will fill me. Calm down, Spirit. When you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you're moving. Come on, Here let's and worship I know God. you will fill me. Calm down, Spirit. When you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you're moving. I'm here and I know. Thank you, Lord. Calm down, Spirit. When you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. I have a question to you. Tingin po muna kayo sa akin before we continue. Ano ang matagal mo nang idinulog sa panalangin? Isipin mo na. Isipin mo na this time. Because you are making room. We are making room for God. And na-excite ka na ngayon ni Lord. Magpasalamat ka na kasi parating na. Parating na. Parating na. Andyan na. Andyan na. Andyan na. Andyan na. Andyan na. Andyan na. Get ready. Get ready to receive. Tatanggap ka na. Come on. Come on. Come on. Come on. Prepare your minds and heart na tumanggap ngayon. Lahat na naghihintay ng kagalingan nila. Today is your healing. Lahat na naghihintay ng provision. Maraming pintuan ang bubuksan si Lord ngayon. Get ready. Ayan na.
Ayan na, ayan na. Thank you, Lord. You're all we want. Thank you, Lord. Holy Spirit. Get ready. Oh, thank you, Jesus. You're In the count of three, You're all we may ibababa si Lord. Holy Spirit, God. Thank you, Jesus. On us. Go! Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Thank you, Lord. You're all we 3, 2, 1. Thank you, Jesus. You make my heart pound when you fill the room. You're here and I know you're moving. Thank you, Lord. And I know you will Thank you, Jesus. calm down. Spirit, when you move, make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you're moving. I'm here and I know you're moving. Lord, salamat po. Kasi alam namin, Lord, lahat kami na narito may tinanggap. Come on, raise your hand. Tanggapin mo. May binababa si Lord. Come on, receive it. Receive, receive, receive. Receive it by faith. Receive it by faith. Receive it by faith. Receive your miracle today. Receive your miracle today. Lord, salamat, Lord. Everything, Lord, that we have received, it is sealed by your blood. And Lord, starting today, we are not allowing the devil, Satan, na agawin lahat ng para sa mga anak mo. Lord, because we have received you, kasama kami sa parada ng tagumpay. Salamat po, O Diyos. We want more of you and none of us. We just entrust everything into your hands. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Palakpan natin.